Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin to si Pangulong Duterte at ang reaksyon ni Banat Bay tungkol dito sa hamon ni Pangulong Duterte kay President Bongbong Marcos. So bago natin simulan yung topic na yan, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, baka pwedeng pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay sa hamon ni former President Rodrigo Duterte na magpa-drug test si Pangulong Marcos. So ito, panoorin po natin itong video na to. A lie repeated 1,000 times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Kuha niya, PDEA. Kailangan daw may prueba kayo. Sabi ng speaker. Prueba. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park. Pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Pag sinabi, Mayor, balita namin, magdanakaw ka. Hindi totoo yan. Matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito. Then, try to disprove it. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that, itong si Bongbong... Ito kasi sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi ho ito korte na ako ang may burden of proof na kailangan kong patunayan. Hindi, dahil since ikaw yung public official, pasinungalingan mo. At the same time, kung pupunta tayo sa batas, tandaan ninyo, there are 3 kinds of evidence. Alam niyo ho ba yun? Pagdating sa batas, 1, testimonial. Diba? Ibig sabihin, through a witness. Kaya nga, may witness, doon yung kalaban, titingnan yung credibility ng witness mo. Pero, that's the first. The second one is documentary o sabihin, meron kang mga documents to prove it. Kaya nga sabi niya dito, ang the best niyan, pareho tayo magpatingin. Tapos sa independent para sa documentary. At higit sa lahat, ang pangatlo, ito yung tinatawag na circumstantial evidence. Ano ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun, yung mga circumstances, like, Ako naman ito lang para matapos lang yung mga haka-haka na yan. Magpa-drug test na lang si Pangulong Marcos Kasi kung magne-negative siya, di tapos na yung laban na yan, tapos na yung mga haka-haka na yan. Pero dapat hindi yung hindi kagaya na sinasabi na nasa gilid lang doon ng St. Luke's. Mas maganda independent yung kukuha ng drug test na yan. Hangga't maaaring hair follicle para matapos na 'Di ba? Kung magne-negative yan, lahat ng mga nag-aakusa sa kanya na siya ay gumagamit, di matatahimik na or mapapahiya na. Yun lang naman, ganun lang naman kasimple yung yung challenge na yun. Kung talagang wala kang tinatago.
Yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Nililinaw ko lang po. Ay, naku, Banat Bay, kaya ka tinatawagan eh. Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Bula-bula pa. Alam mo ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Excuse me. Let us allow our mayor to finish his discourse before we open the forum for questions. Alam mo, wala talaga kaming away ni Bongbong. Wala akong nakita sa kanya worth na fighting for na wala, mabait eh. Doon nga ako nakasabi ko, I dread this moment that it would come to say it in public. Na noon, sabi ko, nagdudruga siya. Sinabi ko na yun. We have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga police, pati yung military? How do you expect people now? And may I ask the president, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Eto, gusto nyong circumstantial evidence? Hanapin nyo yung video. Pahanap nyo kay Jojo. Pagod na ako mag-google. Hanapin nyo yung video nung siya'y nangangampanya. At after ng campaign, nagpunta siya ng ibang bansa para maging, sabi nga ni Pangulong Duterte, para magpa-rehabilitate. Kasi preparation for the presidency. Kasi alam naman natin, pag nagsimula na siyang magsilbi bilang presidente, the camera is always with him, di ba? I mean, the media. So, mahuhuli talaga kung meron siyang kakaibang vitamins, di ba? Ayaw pandiretso ni Banat Bay, nagpa-rehab para hindi mapansin yung mga lumabas. Kung baga lumabas yung mga sintomas na siya taga medyo nalululong na. So, yun ang ginawa, sabi nga ni Pangulong Duterte. Nagpa-rehab daw sa ibang bansa para sa preparation nga daw ng pagiging presidente. Kasi parang nararamdaman na rin naman nila na siya na talaga yung magiging presidente. Gawa nga talagang marami silang nabudol nung time na yun. By the way, natanong ko pala, bakit siya hindi nag-debate? Hindi ko rin sinasabi na pa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Mr. President, ang amin lang naman sana, sinabi ko naman sa inyo, si Lisa, ikaw, pati si Romualdez. Ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Did you consult the people? Nag-conduct ba kayo ng public hearing itong mga congressional districts? Sound off kung anong gusto ng tao. Sabi ni Manuel Malari, totoo ba na bayaran kayo ni Bantag, Tebes, Isko at mga Duterte? Sana. Hindi, totoo po, sana. Gusto ko talaga. Para
Sana all, banat bay, sana all. Japan uli, di ba? Alam mo, sobrang bilib nito sa akin, ha? Binayaran, si Bantag may pera. Si Tebes, inubos nga negosyo ni Tebes, si Isko, at si Pangulong Duterte. Gusto mo ba ipakita ko sa iyo yung resibo ng ticket ko papunta sa Davao?